So, ito yung app na OJT Tracker. Itong app na to is responsible siya sa pag-track ng mga required training hours ng students, like mga task na naka-assign sa kanya and yung mga task na ginawa niya or ginawa ng student. So, ito yung OJT students. So, try natin open. So, dito, ito yung login. And then yung register is magre-register lang kayo dito ng account nyo. So since na meron na tayong account, try lang natin na login. Then 1, 2, 3. Then ito na yung dashboard ng student. So since na nakalogin ka or nakalogin ka dito sa app, meron tayong function na magna-notify sa atin at mas-save yung mga IP address ng mga devices na nag-login sa account ng student. So, kunyari ito, email notification. Ito yung notification kung saan makikita natin yung mga IP address ng student's account niya. Then, dito sa dashboard niya, makikita itong remaining hours, task created, and yung mga task na naka-assign sa kanya. So, dito, ito yung mga attendance ng student. So, with QR code na ito, so, click nyo lang yung AM and PM. Then, itong search, dito masisearch yung date kung saan gusto natin i-track yung student status ng attendance niya. So, sa task, ito naman yung task na gusto ng students na i-create within that day. So, create lang siya ng task, then, save niya lang. And then dito sa organization, ito yung mga info kung saan yung organization ng student. Kunyari, ang school niya is ito, Green Valley. Dito masisave sa organization. So, kumbaga makikita lang ng students itong organization niya. And then, punta tayo dito sa attendance. Kunyari, nag-attendance tayo ngayong hapon is 2:45. Nag-attendance tayo. Click lang natin yung PM. And then, attendance na tayo. Ito yung sa coordinator na account. So, bale kasi ito, naka-web yung coordinator and yung admin. So, dito lumabas is attendance time in success. So, okay na daw. So, tingnan natin dito, may dumagdag na list style kasi naka-flutter up ito. So, makikita dito yung afternoon attendance. Ito yung name ng user. Yung time in niya is 2:45 and yung time out niya is wala pa kasi hindi pa siya naka-time out. So, ito yung date. Yung date naman sa baba. So, kunyari mag time out siya. So, scan niya lang ulit. Then, time out na. So, ito na siya yung lumabas. So, kunyari, nag-multiple time out siya or nag-multiple time in siya. So, hindi siya pwede. Attendance already check. So, ito lang yung laman. So, mapapansin natin dito is hindi pa nababawas yung remaining hours niya. So, kung ano yung kanina, yun pa rin. Kasi, yung sa attendance natin, time in niya is 2:45 and then yung time out niya is 2:45. So, ganun pa rin. So, parang useless. So, ang gagawin natin is i-change natin dito sa database ng web application. Kunyari, yung attendance ng student is magre-range tayo ng 1 hour. So, 2:45 gagawin natin 3:45 para makita natin yung expected na result. So, change natin ng 3:45. So, punta tayo sa attendance. So, na-change niya 3:45. And then, dapat sa remaining hours na naka 194 kanina is dapat maging 193 na lang. So, balikan natin is 193 na lang yung remaining hours ng
OJT niya. So kunyari dito sa task, nag-create pa tayo ng isang task. Kunyari web development. Tapos add tayo ng description. So create tayo ng task. So meron tayong task dito na na-create. So dito sa makikita itong nadagdagan na yung task na na-create niya. So itong task assign naman, si coordinator lang ito mag-add ng mga task. So kunyari dito sa coordinator natin sa web app, dito makikita yung mga task. So yun lang. So later ko na ipapakita yung sa coordinator and sa admin. Contact nyo lang ako dito sa email ko sa description. So yun lang yung OJT tracking app natin through mobile phone and web application.